Guys, welcome back to Dato Ambas TV. May dalawang pustiso tayo dito. Ito ay isang ordinary acrylic denture. Ito yung acrylic denture o plastic denture, no? Ito naman ay bocap denture. Magkaiba yung kulay nila. Ito niluto din. Magkaiba yung proseso ng pagluluto nito. Kailangan din nila pareha ng mainit na tubig. Yan nga lang, bibigyan ko lang kayo ng advice tungkol sa acrylic at bocap denture. Okay. Alam mo naman natin, pag wala kang budget, dito ka lang sa ordinary denture. Acrylic yan. Mas maganda yung nasa tamang proseso, yung yung niluto. Kasi mas matibay, hindi nakaka-absorb ng laway ng tao. Imagine mo kung na-absorb ng pustiso mo yung laway mo, katagalan nabuburo. Di ba? Hindi ang baho ng hininga mo nun. Ito naman sa bocap denture, kung mabasa, alam nyo naman to mahal, di ba? Mahal ang pustiso na to. Nasa 20 to 25 yata to. Ngayon, i-advise lang kita kung gusto mo magpagawa ng ito, dapat yung gums mo healthy. Hindi flat, hindi manipis. Kailangan healthy yung gums. Para may kakapitan yung pustiso. Kasi kahit bocap denture pa yung paggawa mo, kung wala namang kakapitan yung pustiso, malalaglag din. Kaya yung mga iba nagpapagawa ng bocap, bakit daw maluwag pa rin? Kasi nga, wala nang kakapitan yung pustiso eh. Kahit mahal na klase pa yung paggawa mo, di rin worth it. Kaya bago kayo magpagawa, make sure nyo rin sa sarili nyo na healthy. Tingnan nyo to, healthy yung mga gums. May ngipin pa. Yan. Maganda ang bocap denture sa buong pustiso, pero dapat healthy. Ngayon, yung ngipin, paggamit nyo, yan. Yung mga magandang klase. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Hindi na ako naka-upload sa YouTube kasi, nasira yung cellphone ko. Nakalimutan ko yung Google account ko, anong password. Yun lang. Thanks guys. PM lang kayo lagi sa akin kung may kakatanungan kayo, wala namang bayad. Thank you. Bye-bye.